Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pilipinas, maaari nang mag-claim ng damages mula sa mga debris ng mga foreign space objects. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Maaari nang mag-claim ng damages ang Pilipinas sa mga bumabagsak na debris mula sa mga foreign space objects galing sa ibang bansa. Ito ang inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mitsubishi na siya chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kasunod ito ng endorsement ng kanyang committee sa Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. Sabi ni Subiri, sagot ito sa sunod-sunod na nakikitang debris sa teritoryo ng Pilipinas mula sa mga pinalilipad na space objects mula sa ibang bansa. Kapag may nasugatan o nasira dahil napagsakan ay maaari ng maningil ng danyos mula sa bansang pinanggalingan ng debris. Isa lamang ito sa 7 tratado na inendorso ng Senate Committee on Foreign Relations for approval. Kasama dito ang protocol to amend the Convention on Offenses and certain other acts committed on board aircraft. Tugon naman ito sa problema ng mga pasahero sa mga international flights na nanggugulo at kung sino ang may jurisdiction sa kanila. Sinabi ni Subiri na inendorso na rin nila ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia para tanggalin ang double taxation at iwasan ang tax evasion. Pinalakas na kasunduan sa pagitan ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan at ng Taipei Economic and Cultural Office sa Pilipinas na may respeto sa One China Policy at ang ASEAN Treaty on Extradition at Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Republic of India hinggil sa mutual legal assistance in criminal matters. Kasunduan ito para mapalakas ang kooperasyon sa paghabol sa mga transnational criminals, kumuha ng ebidensya, hanapin ang kanilang ari-arian at tumulong sa criminal investigation at prosecution. Sabi ni Subiri, laging batayan ng mga ganitong kasunduan ay kung ano ang mapapala ng Pilipinas at kung sakali ano naman ang mawawala sa atin. Diin ng senador, mas pinabilis nila ang proseso para sa approval ng mga nasabing kasunduan dahil napinpin ang mga ito kasunod ng nangyaring palitan ng liderato ng Senado kamakailan lang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kampo ni VP Sara, susunod sa anumang pagbabago ng schedule sa impeachment trial. Tiniyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagtalima sa anumang ipatutupad na pagbabago ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, lead spokesperson at defense counsel ni VP Sara, nakahanda sila sa magiging direktiba ng korte. Nauna nang sinabi ng House Prosecution Panel na pabor silang simulan ng impeachment trial ng Vice Presidente alas 3 ng hapon, at palawigan hanggang Biyernes para papasan ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Biyernes na nagkaroon na ng konsensus ang mga senator judge na ilipat o ibalik sa hapon ang trial. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.